Lumabas sa impeachment trial kahapon ang ilang bagong pangalan na kasama sa listahan ng mga nakatanggap daw ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Base sa acknowledgement receipts o ARs, yan po ay sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at si Suniso P. Belat. Naglalaro sa 100,000 hanggang 250,000 pesos ang natanggap ng ilan sa kanila. Ang tanong tuloy ng prosecution, nakita raw ba ng disbursing officer na si Gina Acosta kung ginastos daw ba talaga yan para sa confidential activities at kung ibinigay daw ba mismo ang pera kina Pagong, Pusa o kay Belat. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Pinireply ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, in nature po yon. Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Yan nga po ang sunurang tinig ni Senator Judge Raffy Tulfo at ni Gina Acosta. Samantala, bukod sa mga kakaiba na namang pangalan na sinasabing nabigyan ng confidential funds, inamin din ni Gina Acosta na binigay niya kay La Chica ang 500 million pesos na confidential funds mula 2022 to 2023 kahit hindi siya accountable officer. Sa ilalim ng joint circular ng confidential funds, dapat itong hawakan o kunin lang ng Special Disbursing Officer o SDO o accountable official. Pero sa kasong ito, si Acosta ang nagbigay ng bond at hindi si La Chica kahit siya ang nag-disburse ng pondo. Kaya isa pang tanong Naitanong ng ko po prosekusyon, alam daw ba ni Acosta kung paano ginastos ang confidential funds? Sinubukan daw ni Acosta pero wala talaga siyang nakukuhang sagot kay La Chica. Naitanong ko po siya kasi may napansin po ako na ang iba walang date, walang name, may perma. Ang sagot naman sa akin ni ISO officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction or ang operation door is very sensitive information. Sensitive information po, Ma'am Gina. At saka confidential po ito. Kaya kung ano ang binigay ko sa iyo na mga acknowledgement receipt, yun po, yun. Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng pera ng taong bayan? Nag-verify po ako kay Colonel La Chica, Your Honor. Siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities. Yan po ang tinig ni na Private Prosecutor Attorney Ligutan at Gina Acosta. Bukod dyan, inamin din ni Acosta na walang acknowledgement receipt na nagpapakitang natanggap ni La Chica ang pera. Binabawi raw pala kasi ni La Chica ang resibo matapos magsumite ni Acosta ng accomplishment o liquidation report. Tinawag tuloy ito ng prosekusyon na modus operandi sa OVP pero pumalag ang depensa. Ito yung modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera. It's misleading because there's no the witness testified that she does not remember. Counsel, we both know modus
has a secondary and double meaning, you can always use, is this the standard operating procedure that you followed when you were SDO, above and under the OVP? Yan po ang tinig ni na Attorney Ligutan, Defense Attorney Bakel at Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Sa ating ulat panahon, mga kapatid, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Obet. Huling namataan ng bagyo 1,180 kilometers sa silangan po yan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Nananatili rin sa labas ng bansa ang isa pang bagyo na may international name na Atsani na malayo rin po sa northern Luzon. Sa ngayon, habagat pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon, partikular sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan, Central Luzon at maging sa Calabarzon. Sa ibang balita, sinibak na sa pwesto ang 13 tauhan ng PNP Highway Patrol Group matapos ang mali nilang operasyon sa Bulacan. Ito yung operasyon noong August 19 sa isang warehouse sa bayan ng Santa Maria. Target ng HPG ang umano'y bentahan ng iligal na sigarilyo na itinimbre sa kanila hanggang sa nagkagulatan na nga dahil mga taga-customs ang nadatnan ng mga pulis na nagsasagawa ng disposal ng mga smuggled na sigarilyo. May pinakita pang valid mission order ang customs sa mga pulis pero nagkaroon pa ng konfrontasyon dahil kinapkapan pa ng mga pulis ang customs personnel at tinangkapang kunin ang cellphone ng isa sa kanila. Sa huli, nabigyang linaw din ang mga pulis nang mapagtanto nila na katabing warehouse pala ang dapat na target nila. Dahil dyan, sibak ang lahat ng sangkot sa operasyon habang gumugulong ang investigasyon. Mali ano? Wow, Yun nga yung mali. pinag-uusapan natin kahapon. Samantala sa iba pang balita, usapin na nga raw ng climate change ang problema sa baha. Yan po'y ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kahapon, ininspeksyon ng Pangulong Marcos ang mga bayan sa Pampanga na hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. Kita po sa aerial shot ang lawak ng pinsala. Halos bubong na lamang na mga bahay ang makikita. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr. sa sobrang daming ibinuhos ng ulan, hindi na ito kinaya ng flood control projects sa lugar. Tiniyak naman ng Pangulong Marcos na sosolusyonan ng gobyerno ang problema ng probinsya sa baha. Bumisita at naghatid din ang Pangulong Marcos Jr. ng relief goods sa evacuees sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Kontento naman daw ang Pangulo sa mga naibibigay na tulong ng gobyerno sa mga nasalanta. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.